brothers and sisters, I have, yeah. Yes, it's right. Yeah, that's right. Hello. Okay, bulangan adlaw Sabado sa tanan mga kaigsunan. I have many greetings to you. Daghan kong mga pangamusta diha kaninyo. For all brothers and sisters from the General Conference, Sa ato mga kaigsunan, mga babae lalaki diha sa Konferensya General. many greetings to the Philippines. Daghan usab nga mga pangamusta sa mga Pilipina. From Brother Joel Bernido, that is a Filipino, also many greetings. Sa atong igsoon nga si Joel Bernido. Also many greetings from China Union. I visited them just a month ago. Dito sa pagko sa China, pangamusta usab nila kaninyo. Many greetings from Korea, South Korea. Sa Korea usab sila nangamusta kaninyo. And now I came to the Philippines with the help of the Lord. O karon ni aniya karon sa Pilipinas magsatabang sa Ginoo. Also many greetings from my family, from my wife Raquel, my daughter Anna, and my son-in-law Richard. Okay, ako sab nga pangamusta man kang ako asawa si Raquel, si Hannah o si Richard na akong magad na lalaki. They remember Philippines because my daughter was small. We came here to the Philippines. Akong anak na babae nagari na dire sa Pilipinas kaniadto. Wonderful fruits, O mabungahon nga mga bunga, coconuts. naghang mga lubi, putong. Brothers, are you tired? Panggapoy na ba mo makaigsunan? Okay. We have a wonderful Bible verse to start our sermon. Doon na tayo nindot nga teksto sa atong wali. If God be for us, who can be against us? Kung ang Dios kauban kanato, nangkin sa paman ang batok kanato. Very important promise. Mahinungdanon kayo nga saad. This Bible verse we found in the book of Romans. Kini ato makaplagan sa libro sa Roma. Apostle Paul wrote to the Romans because in Rome was a terrible persecution. Si Apostol Pablo nagsulat dito sa taga-Roma tungod kay doon na may dako nga paglutos. And the believers were facing terrible, difficult time. Huwag ang mga magtotoo nag-atubang sa makalilisan ng mga pagsulay. That's why Apostle Paul wanted to encourage the believers. O nang gidasig ang mga magtotoo. If God be for us, who can be against us? Kung ang Dios kauban kanato, kinsa pa man ang batok kanato. Sister White write about this Bible verse. Si Sister White usab nagsulat na tungod dining teksto Early writings, page 113. sa unang sinulat 113. Yeah. As I realize how much has been done for us to keep us right. Sa akong giuna-una kung unsa ang gihimo sa Dios kanato aron kita pagabantayan kaniya. I'm led to exclaim, oh, what love, what wonderful love. O kita magatuaw unsang dako nga gugma. Had the Son of God for us, poor sinners. Ingon nga ang Dios kaya nagatag siyang bugtong kana anak alang kanato. Ingon nga makaluluoy nga makasala. Should we be stupid and careless while everything is being done for our salvation that can be done? Kita ba magtinamhangan uban sa tanang mga butang nga gihatag kanato alang sa atong kalawasan? All heaven is interested for us. O unsa ka ang langit kainteresado alang kanato? My brethren, that's very important. Himdanon kayo na mga kaigsunan. Means today we are here, but we are not alone. Niya kita dinhi ni kalibutan pero wala ta man inusara. All heaven is interested in the conference of the Philippines. Ang tibok langit interesado usab sa konferensya dinhi sa Pilipinas. It's full of angels of the Lord. Puno sa mga manulunda sa Dios. The Spirit of God is with us today. Ang Dios ang iyang espiritu uban kanato. Amen, brethren. Amen, mga igsoon. The heavenly family is joining the human family. Ang langitong pamilya nakig-uban sa yutanong pamilya.
if we ask God for daily blessing, Kung kita magapangayo sa matag adlaw nga mga panalangin, we are ensured that He deliver and impart to us His goodness, grace, and mercy. yan siya maghatag kanato sa tanang mga kayuhan, grasya ug kaluoy. We are invited to cast all our care upon Him. Kita gitanyagan nga atong itugyan ang tanang kabalaka ngadto kaniya. He waits for us to come to Him, Siya nagulat kanato nga muduol kita ngadto kaniya. that He may carry our burdens for Aron us. pasano niya ang tanantang mga lulan. My brothers and sisters, Mga igsoong lalaking babae, how wonderful is the message of the Lord. unsa ka mahimayaon kay bulungan ang mensahe sa Dios kanato. How wonderful is the plan of salvation. Unsa ka mainungdanon ka malipayon ang plano sa kaluwasan alang kanato. Everything for our salvation God have done for us. Ang tanan gihimo sa Dios alang sa atong kaluwasan. Let's see part by part what He have done for us. Ato karon tan-awon sutaon ang usa ka tagsa-tagsa insay unsay gihimo niya alang kanato. Number one, we're going to see that He become our substitute. Una siya nahimo kanato ingon nga hulit. We're sinners. Kita makasusala, We transgress the law. kita naglapas sa kasuguan, We deserve death, ang ngayantang mamatay a death sentence. sa sentensya sa kamatayon. But what is Jesus doing? Apan sa iyang gihimo ni Jesus, He come to this earth siya miyani sa kalibutan, and He substitute us. siya ang naghulit kanato, nagpuli kanato. So instead me to die, Imbes nga ako ang mamatay, instead you to die, siya nagluwas kanato nga siya ang namatay para kanato. He's taking our place. Iyang gikuha ang atong dapit, And He is charged with the condemnation of the court. o siya gisilutan diha sa korte tungod og alang kanato. Spirit of prophecy says, Nagaingon ang espiritu sa tagna, as their substitute, He take upon Him their sins. ingon nga ilang hulit, iyang gikuha ang tanan alang kaniya, ang alang kanato ang sala nga gipatong diha kaniya. Numbering Himself with the transgressors, Giisip siya kauban sa mga maglalabas. taking the step the sinners is Iyang gikuha. required to take, Iyang gikuha ang mga lakang sa magkasala nga sa diin kita ang naghahimo nini. and doing the work that sinner must do. O magabuhat sa buhat nga sa diin ang makasasala kinahanglan magahimo nini. My brothers, that's why the Lord says, if God is duty for us, who can do something against us? Mao kana ang rason nga nagaingon kun ang Dios auban kanato naon kinsa man ang batok kanato. All you sins have been forgiven before you even believe in Christ. Ang atong sala ginapasaylo o hatagan ng pasaylo bisan pa ikaw wala pa mataw ni kalibutan. The salvation have been prepared for us from the beginning of the world. Ang atong kaluwasan giandam na sa Dios bisan sa wala pa pagtukod sa kalibutan. Another testimony says, Adunay laing testimonyo nagapamatuod nagaingon, well, God accept Christ as the sinner's substitute. samtang ang atong amahan nagadawat kang Kristo ingon nga hulit sa makasasala. He gave the sinner a chance with Christ's divine power to help him. Siya naghatag sa kahigayunan nga makasasala uban kang Kristo ang pinagi sa langit ng gahom sa pagtabang kaniya sa pagbarog sa mga So pagsulat. that we may stand the test which Adam failed to endure. Aron kita makabarog sa mga pagsulay nga sa diin si Adan ug iba napukan. My dear brothers, we have nothing to fear. Mga kaigsunan walay dapat nga kahadlukan. Our old life is forgiven.
ang atong mga sala ginapasaylo. In the moment we are baptized in Jesus Christ, we begin a newness of life. Sa dihang kita gibautismohan, kita nagasugod sa kapagkuhan sa kinabuhi. All the old is forgotten, Ang tanan higkalimtan. is removed from the books of heaven. Kini ginakuha diha sa libro sa kinabuhi. We will appear in the court pure like Jesus Christ Himself, Kita magatubang sa kabangan sa Dios ingon nga walay sala hidlo sa iyong kabangan. because He's going to substitute you in the court. Tungod kay kita gihulipan man diha sa kabangan sa Dios. And when the Lord look at us, He will see the life of Jesus Sa Christ. dihang ang atong amahan magatawn-aw kanato ang iyang makita mo lang ang dagway ni Jesus. But brothers, the Lord is not only our substitute. Mga igsuon, si Kristo dili lamang ingon nga atong huli. He is also our advocate, Siya usab ang atong tigpataliwala. and He is also the judge Himself. Ug siya usab mismo ang maghuhukom. It says the testimony, Ingon ang testimonyo. and Christ have been made our judge. Og si Kristo nahimong atong maghukom. The Father is not the judge. Ang amahan dili mao ang maghukom. The angels are not. Maingon usab ang manulunda dili usab. He who took humanity upon Himself, Iyang gikuha sa iyang kaugalingon ang pagkatawhanon. and in this world live a perfect life, Yan siya sa kalibutan apan siya nagkinabuhi sa higpit nga kinabuhi. is to judge us. Aron sa paghukom kanato. He only can be our judge. Siya lang mismo ang atong maghuhukom. Christ took humanity that He may be our judge. Gikuha ni Kristo ang pagkatawhanon aron siya mahimong atong maghuhukom. That's why He became human. Mao nang rason nga siya nahimong tawhanon. That's why He took our human nature, Iyang ikuha ang atong tawhanong kinaiya. so that He know how we battle against the temptation, Aron siya masayod kung unsa ang pakigbugno sa tanang mga tentasyon. that He know how is life in this fallen human nature, Aron sa niya masayran kung unsa ang tawhanon nga kinabuhi nga nahulog sa sala. and He overcome in human nature as we can overcome. Mao nang rason nga siya nakikipon kanato aron siya unsa maghatag kanato kadaugan pinagi siya pagkatawhanon. That's why He alone can be our judge. Mao nang rason bugtong nga siya lamang ang bugtong maghukom. The angels, they don't understand how we live, Ang mga manulunda dili niya higpit na sayran kini. because they have nothing to do with our nature. Tungod kay wala sila ana nga klaseng kinaiyahan. They have a holy and fallen nature. Tungod kay mga manulunda wala sila makasabot unsay sala, ug wala sila makasabot unsa ang pagkahulog sa sala. So if Jesus is our judge, Mao na kung si Kristo ang atong maghuhukom, if Jesus is our advocate, kung siya ang atong tigpanalipod, and if Jesus is our substitute, kung siya ang atong hulip, what are we supposed to fear? unsa man kintahay ang atong kadlukan, We only need to accept Him. mao lang bugtong paagi dawaton nato siya. We need to come under His roof Kinahanglan kita magapailalom diha sa iyang atop, and come under His protection. o magapailalom sa iyang panalipod. From there on, Yana, if He is for us, kung who siya will be against us? kung siya ania kanato, kinsa pa man ang batok mo batok kanato. We found the illustration in the Old Testament. Niya tay ilustrasyon sa daang tugon. Two friends, Duha ka managigala, Jonathan and David. si Jonathan ug si David, Now, Jonathan was the son of the king. anak sa hari si Jonathan, He was the prince. prinsipe. And David was a poor shepherd. Nya si David, pobre lang nga magbalantay sa karnero. But they become very good friends. Pero magkamiguhay sila.
If we read in first book of Samuel, chapter 18, verse 3 and 4. Mabasa nato sa 1 Samuel, kapitulo 18, versikulo 3 o 4. Versículo 3 o 4. Spanish. Spanish. Yes. It says,